Para po sa ating mensahe ngayong umaga, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 8, talatang 31 hanggang 35. Romans chapter 8, verse 31 to 35. Ayan niyo pong basahin ko sa inyo mula sa English Standard Version. Ito po ang salita ng Diyos. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Hanggang dito ko lamang po babasahin ang verse 35. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po isandaling manalangin. Ama naming Diyos, sa oras na ito kami po ay naghahangad na makapakinig ng inyong pangangaral na sa pamamagitan ng inyong salita ay magliwanag sa amin ang inyong kalooban at ang inyong mensahe ng pagliligtas para sa mga makasalanan. Nawa nga ay samahan niyo kami, buksan niyo aming mga puso na sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu ay maunawaan namin ang makita namin ang kaluwalhatian ng inyong biyaya sa mukha ni Jesucristo. Nang sa gayon ay lalong lumalim ang aming pasasalamat sa iyo, ang pagkamangha namin sa iyong biyaya at mag-umapaw sa amin ang pagpupuri sa iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang mga mananampalataya, tayo ay naniniwala na tayo nga ay meron ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. At itong kaligtasan ito ay tiyak, sigurado, at dahil nga ito ay binili ng dugo ni Kristo, meron tayong katiyakan na ito'y mabisa at na buong-buong kaligtasan ang ipinagkakaloob sa atin. Ngunit mananatili pa rin sa ating buhay na tayo ay makakarinig ng mga pag-aakusa, ng mga kaaway, ng mga kung may makitaan pa sa ating mga kasalanan at meron talagang mananatiling mga kasalanan sa atin, ay tayo ay mapagbibintangan ng mga hipokrito, pwedeng mausig tayo ng sarili nating konsyensya at minsan masaklap ay maging mga kapatid natin sa pananampalataya ay uusigin tayo o minsan ay talagang mapapababa ang ating kasiguraduhan at pagtitiwala sa kaligtasan na meron tayo kay Kristo. At ang nangyayari nga, mas nababaling ang ating pansin sa ating mga kasalanan at napagdududahan natin kung tunay nga bang may katiyakan sa ating kaligtasan. Pero dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, ang buong aklat na ito ay isang masasabi nating pangangaral ng Ebanghelyo. Sinasabi niya sa simula ng kanyang sulat na hindi pa siya nakakapunta sa Roma at siya'y naghahangad na makapangaral sa kanila. At ang parang ginawa ni Pablo ay pinauna niya na ang kanyang sermon na gustong dalhin sa kanila at ito ang naging sulat niya sa mga taga-Roma. At pagkatapos niyang ipaliwanag ang daan ng kaligtasan na sa pamamagitan ni Jesucristo ay inaaring ganap ang mga makasalanan kung sila lamang ay sasampalataya sa pangako ng Diyos ng kaligtasan, ay dito umaabot sa pagpupuri sa mataas na sinasabi pagdating sa chapter 8 verse 1 that there is no more condemnation for those who are in Christ. At dito nagsisimula itong Romans 8 na tinatawag nga nilang dito mo makukuha ang pinakamayamang pagtuturo tungkol sa assurance of salvation, dahil dito pinakadinidepensahan kung paanong tiyak na tiyak nga ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. At sinasabi ni Pablo na God is for us. Ito ang sinasabi niya sa verse 31, if God is for us, who can be against us? At dahil ang Diyos mismo ang nagdeklara ng paghahatol na tayong ay inari ng ganap, hindi na ito pwedeng mabaligtad.
At marami pang ibang sinasabi dito, pero dahil nga obvious spoiler ng title, ay magfo-focus ako doon sa interceding na ginagawa para sa atin. Madaming binigay si Pablo na pagpapatibay ng pananampalataya ng mga Kristiyano na pwedeng magpalakas ng ating kasiguradahan sa kaligtasan. Pero gusto kong tuunan ng pansin ngayong umaga itong pagtuturo tungkol sa ginagawa ni Kristo na siya daw ay nananalangin para sa atin. Kilala na kung ang mga Kristiyano ay gustong makakita ng assurance of salvation, ang pundasyon nga ay ang kamatayan ni Kristo. Yun ang pinapahayag sa ating Baptist Confession of Faith doon sa chapter 18 of the Assurance of Salvation. Meron doon na it is founded on the blood of Christ. Doon tayo magsisimula palagi kung hinahanap natin ang kasiguraduhan ng ating kaligtasan. At yun nga yung binanggit rin dito na sino pang makakapagbaligtad nung judgment that we are justified kung ang Diyos na ang nagbigay nung judgment na iyon. And sa verse 33, who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. Pero dito, pagkatapos banggitin ni Pablo yung death of Christ as the foundation of our assurance of salvation, sabi niya, meron pang kadagdagan. Sabi niya, more than that, more than the dying of Christ, meron ka pang ibang matitingnan para lalo pang mapalakas ang iyong kasiguraduhan sa kaligtasan na meron tayo kay Hesukristo. At yung tinutukoy niya, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. At itong pagkakasunod-sunod na ibinigay ni Pablo ay maliban sa namatay daw si Kristo, He was raised, He is at the right hand of God, and who is interceding for us. Para siyang gumagawa ng isang crescendo na pataas, at yung interceding ay yun yung parang pinapakita ni Pablo na pinaka mataas na paggagalingan ng ating kasiguraduhan ngayon na tayo nga ay makasiguradong God is for us. Kaya gusto ko ngayon na ating pag-isipan at mas lalong pagnilay-nilayan itong katotohanan na si Kristo nga ay nananalangin para sa atin habang siya ay nasa langit. At ito ay sanang makapagpatibay ng ating kasiguraduhan sa pag-ibig ng Diyos, kung ano ang tingin sa atin ni Kristo habang siya ay nasa langit, at lalong ang madagdagan, mapalalim ang ating pasasalamat, kaligayahan, at mag-umapaw sa atin ang pagpupuri. So, para mas lalo nating maunawaan ang katuroan na ito, na si Kristo ay nananalangin para sa atin, simple lang ang aking outline. Una, pag-usapan natin kung ano yung ginagawang interceding. Ano yung ibig sabihin nun that Christ is interceding for us, at tumingin lang tayo sa maraming mga talata sa Biblia para makita at maunawaan anong ibig sabihin na si Kristo ay nananalangin para sa atin. At pangalawa ay pag-isipan din natin at mas lalo nating ma-appreciate bakit isang magandang pagpapala ito para sa atin na si Kristo ay nananalangin. So una, tanong lamang natin, ano ang ibig sabihin that Christ is interceding for us? Yung salitang interceding, ang ibig sabihin lang doon ay nananalangin. Kapag tayo ay nananalangin para sa ibang tao, for their sake, ang tawag doon ay intercession. So ito ang sinasabing ginagawa daw ni Kristo, He is interceding for us. At doon sa salitang yon na paulit-ulit din ginamit sa buong paragraph na ito, that God is for us, at ito nga si Christ is interceding for us. Ang particular na tinutukoy dito, hindi lang na generally tayo ang kanyang ipinapanalangin, kundi na pinapanalangin niya ang ikabubuti natin. So, ang pinapahayag sa atin dito ni Pablo, ang panalangin, ang puso ni Kristo para sa mga mananampalataya ay gusto niya at hinahangad niya ang ikabubuti, ikaliligtas, ikababanal ng lahat ng mga mananampalataya sa mundo. Makakakita tayo ng ilang mga panalangin ni Kristo na halimbawa sa John chapter 17,
meron doong record ng panalangin ni Kristo para sa mga mananampalataya nung siya'y nandito pa sa lupa. Sa John chapter 17, na tinatawag na the high priestly prayer, mula verse 20, ay binabanggit talaga na ito'y panalangin ni Kristo para sa atin. Pwede nating makita na itong ay nakatukoy sa atin din. Sinabi ni Kristo, John 17 verse 20, I do not ask for this only, but also for those who will believe in me through their word, that they may all be one, just as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. So dito makikita natin na tinutukoy niya talaga, hindi lang daw yung mga apostol na ang pinapanalangin niya, kundi lahat ng mga maniniwala sa pamagitan nila. At mabibilang tayo doon. The glory that you have given me, I have given to them, that they may be one, even as we are one. I in them and you in me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me and loved them, even as you loved me. Father, I desire that they also whom you have given me may be with me where I am, to see my glory that you have given me because you loved me before the foundation of the world. O righteous Father, even though the world does not know you, I know you, and these know that you have sent me. I made known to them your name, and I will continue to make it known, that the love with which you have loved me may be in them, and I in them. So dito nakikita natin, nung nandito pa lang sa lupa, ang ating Panginoong Hesukristo, panalangin niya na para sa mga mananampalataya, maging sa atin, ay punong-puno ng kanyang pag-ibig, na maranasan daw natin yung pag-ibig na natatanggap niya mula sa Ama. Yung mismong pag-ibig ng Ama para sa anak, gusto niyang maranasan din natin na yung pag-ibig na yun ay maibahagi sa atin, maging kabahagi tayo nun. At ganito ang makikita nating pag-ibig ni Kristo sa atin at ang kanyang hinahangad para sa atin ay ganito nga kadakila. At isa pang halimbawa ng panalangin ni Kristo ay tungkol sa isang partikular na apostol. At ang panalangin na ito ay makikita natin kahit na ito ay tungkol sa isang particular na tao, ay makakarelate tayo sapagkat ito ay panalangin ni Kristo upang ingatan si Pedro sa kanyang pagkakahulog. So makikita natin sa Luke 22 verse 31 na binalaan ni Kristo si Pedro na siya ay mahuhulog sa kasalanan. Pero binigyan din niya ng kasiguraduhan na siya ay makakabangon mula dito dahil pinanalangin siya ni Jesus. So sa Luke 22:31, Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you that he might sift you like wheat. But I have prayed for you that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers. So, makikita nga natin dito na nakita na ni Jesus na itatakwil siya ni Pedro. Pero ganun pa man katindi ang kasalanan na gagawin ni Pedro, ay nauna na siyang ipanalangin ni Jesus at sinasabi na sa kanya agad na babangon ka mula dyan at palakasin mo ang iyong mga kapatid. At makikita natin na nakita pa niya na hindi lang to isang beses gagawin ni Pedro, nakita niyang 3 beses within the space of a few hours ay gagawin ito ni Pedro at ganun na lamang kahina ang kalagayan ni Pedro noon na natakot siya sa isang babae at naunahan pa niyang mag-deny 3 times kaysa tumilaok yung manok. So, ibig sabihin, ganun kabilis ang kanyang pagkakahulog na gawin ang isang matinding kasalanan ng paulit-ulit. Gayon pa man ay pinapakita ni Jesus sa kanya na ipinanalangin na kita at na natututunan natin dito na kahit na nakikita ni Kristo ang lahat ng detalye ng ating kasalanan, ay ganito pa rin ang ninanais niya para sa atin, ay pinapanalangin niya ang ating panunumbalik. So, ito ang itsura ng pananalangin ni Kristo nung siya'y nasa lupa.
At ganito nga rin ang mga salitang ginagamit tungkol sa pananalangin ni Kristo habang siya ay nasa langit. So, sa 1 John chapter 2 verse 1 na sinasabi kung tayo daw ay nagkakasala, we have an advocate with the Father. So nandun na si Kristo sa Ama at siya ay abogado daw natin. Siya ay namamagitan para sa atin at ipinaglalaban tayo. Hindi na yung Ama ay kalaban o na judge. Kaya nga siya sabi, we have an advocate with the Father, hindi with an enemy or with a judge. Pero isang patunay ito sa atin, isang assurance muli mula kay Juan na ang maging sa iyong pagkakahulog sa kasalanan ay mayroong ganitong puso si Kristo para sa iyo kahit siya'y nasa langit kasama ang Ama. So, makikita natin sa lahat ng ito na ang pamamagitan ni Kristo, ang kanyang pananalangin para sa atin ay isang panalangin para sa atin maging sa kabila ng ating mga kasalanan. At pinapanalangin niya na tayo nga ay makabangon sa kasalanan o mailayo sa kasalanan at magapi ang kasalanan at eventually na tayo nga ay makabangon at makapagpuri, makalapit muli sa Diyos at makapamuhay ng mas naayon sa batas ng Diyos. So, ang panalangin ni Kristo ay hindi tumitigil kahit na ikaw ay nagkakasala at nagkasala pang ulit, meron tayong advocate with the Father when we sin. Ito ang benefit ng mga mananampalataya. So nakita natin, meron na tayong idea ano ang itsura ng ginagawang pananalangin ni Kristo. So ngayon, tanong naman, why is this a great blessing? Bakit nga ito isang magandang pagpapala na inilagay ni Pablo dito sa ating talata na makakapagpatibay ng ating kaligayahan, ng kasiguraduhan na tayo nga ay ligtas na. Yung ginamit nga na salita ay more than that, more than Christ dying. Hindi naman ibig sabihin necessarily na greater than Christ dying, pero at least additional to Christ dying, ay meron pa tayong mga pangahawakan na signs or seals na patunay na si Kristo ay umiibig sa atin. So, sinasabi nga sa Romans chapter 5 na ang pag-ibig ni Kristo ay dito natin nakikita sa Romans 5:8, God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. So, doon sa pagkamatay ni Kristo, doon natin pinaka nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos. That is the manifestation of His love. Ito'y mukhang isang apostolic teaching na hindi lang si Pablo ang ginagamit din ni Juan. Sasabihin din niya ito sa 1 John chapter 4 with almost the same words. So baka ito ay isang creed to them na ginagamit nilang lahat, a formula that they cling to strengthen the believers to learn how to see the love of God. So kung isang libro na nabasa ko dati, actually di ko nabasa, may libro lang ako nakita sa National Bookstore na ang title ay 77 Habits of Highly Ineffective Christians. So yung binuklat ko lang yung ilang kasi nakaka-intriga yung title. Tapos may nakita ko dun na isa daw na sa mga habits of highly ineffective Christians ay hanapin ang pag-ibig ng Diyos sa kung ano-anong mga iba-ibang sources. So ang pagkakasabi ng librong yon ay from a can of tuna or from a ray of light from heaven. So sa kung ano-ano daw na mga circumstances, providential na mangyayari sa iyo, doon mo i-gauge how much you are loved by Christ. Pero dito nga ay sinasabi sa atin na ang titignan dapat natin, how we learn of God's love is through the death of Christ. So ito yung binibigay sa atin na laging yung pundasyon, the death of Christ, ay dito natin nakikita na at nakakasigurado tayo na iniibig tayo ng Diyos. Pero more than that, ay meron pa tayong ibang mapanghahawakan.
At ang ibig sabihin nito na nung mga binigay niya, maliban sa na siya'y namatay, siya daw ay bumangong muli. At ang tinutukoy dito para mas maunawaan natin ay yung sinabi ni Pablo sa simula ng kanyang sulat, Romans 1, kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pagbangong muli. Sabi sa Romans chapter 1, verse 4, na ito daw, message concerning the Son who was descended from David according to the flesh, was declared to be Son of God in power according to the Spirit of holiness by His resurrection from the dead. So, ito ang ginagawa ng resurrection from the dead or ginawa ng resurrection from the dead ni Christ. It was a declaration that Christ was the Son of God in power. So, ibig sabihin, ang kanyang pagbangong muli ay pagkilala na yung kanyang kamatayan ay kinilala ng Diyos na isang mabuting sacrifice dahil siya nga ay nakabangon muli. So, maliban sa sa kamatayan ni Kristo, kung namatay lamang siya, siguro pwede mong sabihin na oo nga, sigurado ako sa kanyang pag-ibig dahil inalay niya ang kanyang buhay. Pero mas lalo ang kaligayahan natin na malaman na yung kamatayan na yun ay tinanggap ng Ama bilang sapat na bayad sala sa ating kasalanan at kaya sa pagbangon ni Kristo, meron tayong dagdag patunay na ang kamatayang iyon na ating pundasyon ng ating kaligayahan ay maatin nga mapanghahawakan at matatayuan. Pero maliban din doon na siya nga ay nakabangon, He is at the right hand of God. So ganun kataas ang pagkilala ng Diyos at pagtanggap sa Kanya, pumasok na siya doon mismo sa presensya ng Diyos at nandun siya reigning in power. And at yun nga yung huling binanggit, He indeed is interceding for us. At sa pagpapakilala sa atin na si Kristo ay nananalangin para sa atin, ay isa itong comfort for us or assurance for us na Christ even away from us, not in this world, ay patuloy na umiibig sa atin. Ito ang isang yung libro na ginawa ng isang Puritan, si Thomas Goodwin, na ang title ay The Heart of Christ in Heaven for Sinners on Earth. Dahil nga, ang mga makasalanan sa mundo ay mag-aagam-agam kung si Kristo ay glorified at ang kasama na niya for thousands of years ay holy saints in heaven, angels, and God. Ano kaya ang hindi ba annoyance sa Kanya na itong tayo ay patuloy pa rin nagkakasala at hindi tayo katulad ng mga kasama niya doon. At mas lalo siyang napalayo sa atin dahil nga siya ay napunta na sa langit. Pero itong ang truth of the intercession of Christ na siya'y nananalangin para sa atin ay isang pagpapakita or pagpapahayag na si Kristo nandun naman siya sa langit na kasama niya ang mga banal, kasama niya ang Diyos at siya'y glorified, reigning in heaven and no need for us, pero siya pa rin ay nananalangin para sa atin. So ito'y pagpapahayag nga ng kanyang patuloy na pag-ibig. So, kaya ito masasabing more than the death of Christ as something additional to the death of Christ to increase our assurance in our salvation, ay dahil yung dying is this one-time act in the past at pwedeng mangyari na pinaniwalaan natin yun isang beses dahil sa kamatayan ni Kristo, pero dahil nga paulit-ulit tayo sa kasalanan, maaaring yun ang maging dahilan para naman pagdudahan natin kung may bisa pa ba sa atin yung kamatayan ni Kristo. At sasabihin natin, hindi ba mas kagalit-galit na ako ngayon? Ngayong tinanggap ko yung kamatayan ni Kristo, pero parang isinasantabi ko, binabaliwala ko yung kamatayan ni Kristo dahil umuulit ako sa aking kasalanan at baka mas karapat-dapat na ako ngayon na i-condemn. So, ang nangyayari na sa ating ngayon na ligtas na tayo at nagkaroon ng tunay na pag-unawa ng kabanalan ng Diyos at lumalim din ang ating pagkilala sa ating kasalanan, ay mas lalo nga tayong nagdududa sa ating kaligtasan.
Pero sinasabi nga sa atin na ganun pa man sa ating, kung maliban sa kamatayan ni Kristo, na binayaran niya yung kasalanan at dapat nga patuloy nating mapapanghawakan yun maging sa mga paulit pa nating kasalanan, merong sinasabi sa atin na si Kristo ay nananalangin para sa atin. So hindi lang a one-time act in the past, a continuing act of love para sa atin. He is interceding for us. At ito'y mapanghahawakan natin ng patuloy na ito'y ginagawa niya para sa atin hanggang sa ngayon. At dahil nga dito na patuloy ang pananalangin ni Kristo para sa atin, sinasabi sa Hebrews chapter 7 verse 25 na kumpletong-kumpleto ang ating kaligtasan. O sabi niya ay sa Tagalog translation, lubos or sagad. Hebrews chapter 7 verse 25 ay sabi, consequently, He is able to save to the uttermost those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. So itong pananalangin ni Kristo na patuloy para sa atin ay nagbibigay sa ating katiyakan na yung kaligtasan natin ay hindi panimula lamang. Yung dugo ni Kristo ay hindi na parang binigyan lang tayo ng pardon for past crimes at ngayon meron tayong blank slate at sana wag na tayong umulit at pag umulit ka ay forfeit na ang iyong kaligtasan. Hindi ganon. Kundi sabi sa atin, siya ay patuloy na nananalangin para sa atin, patuloy na namamagitan, and He ever lives to make intercession for us. And so the salvation is to the uttermost, hanggang sa kasagaran. So buong buo ang kaligtasang makukuha natin dahil nga si Kristo ay nabubuhay ng walang hanggan at walang patid na nananalangin para sa atin. So dito pa lamang ay meron ng makikitang napakayamang mga pag-iipon ng mga pagpapatibay ng ating pananampalataya at meron pang mga binanggit si Pablo na karagdagan pang muli na pwede nating panghawakan na itong pananalangin nga ni Kristo ay isang dakilang pagpapala sa atin. Yung sinasabi na siya nga ay nandun sa at the right hand of God, isa itong patunay pa na karagdagan pang muli na yung pananalangin niyang habang nandun siya ay he is praying as someone in a position of prestige and power, someone in close fellowship with God, and as the Son of God reigning in power, his prayer will certainly be heard. At dito ang naging kinuha ni Pablo na mga kaligayahan ng isang mananampalataya dahil nga sila ay pinapanalangin ni Kristo, ay sinasabing ang word na ginamit niya, no one can condemn us. Yung ginamit niya ay, who is to condemn? So kung sa pagtatanong niya ito, syempre ito isang rhetorical question at ang ibig niya sabihin ay na walang makakapag-condemn na sa atin. Hindi kahit sinong tao, kung sino man na sabihin na yung ating kaligtasan ay na-forfeit because of your sin or whatever na basis ng kanyang judgment, ay wala ngang pwedeng makapag-condemn sa atin dahil hindi niya maaaring baligtarin ang judgment that is given by God. We are justified. Pero maliban doon, hindi lang kahit sinong tao, hindi si Kristo ang magkukondem sa atin. Baka isipin natin nga na si Kristo, siyang may karapatan na i-condemn tayo dahil siya nga ang nagbayad para sa ating kasalanan, pero patuloy tayong sumusuway sa Kanya. Pero sinasabi sa atin ni Pablo na si Kristo, hindi tayo kinokondem, kundi patuloy na nananalangin para sa atin. At ang nakita nga natin, ibig sabihin pa nito ay nananalangin siya talaga for our sins, na tayo ay na makover ang ating kasalanan, na mapatawad muli ang patuloy pa nating kasalanan, at na tayo malinis mula sa lahat ng kasalanan ito, at tayo ay maligtas.
At syempre, hindi rin kasama ang Diyos. Sinasabi rin ito ni Pablo, ang Diyos din mismo ay hindi babaligtarin ang kanyang judgment. So sinasabi sa Hebrews chapter 9, verse 24, Hebrews chapter 9, verse 24, for Christ has entered not into holy places made with hands, which are copies of the true things, but into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf. So ito ay yung ginamit na salita, si Kristo is appearing in the presence of God on our behalf. So talagang He presents us to God as acceptable. Yun din yung ginamit na salita sa 1 Peter chapter 2 verse 5 na because of the intercession of Christ, yung ating mga gawa kahit may bahid na kasalanan ay presented to God as acceptable. So ito ang dakilang pagpapala na meron tayo sa pananalangin ni Kristo para sa atin. At ako'y magtatapos with drawing some applications para sa atin. Una sa lahat, itong ang buong katuruan na ito ay ibinigay ni Pablo para sa mga mananampalataya, para sa karagdagan ng kanilang kaligayahan. At ito rin ang dapat na maging response natin sa katotohanan ito na sa paglalim ng ating kaalaman kung paano ang pag-ibig ni Kristo sa atin ay nagpapatuloy, maging siya'y nasa langit, ay nananalangin para sa atin, nawa nga ay lumalim pa ang ating kaligayahan, ang ating pasasalamat at pagsamba sa Kanya. Particularly ay tinuturuan tayo nito na magkaroon ng katiyakan sa pag-ibig ng Diyos. Ang description ni Thomas Goodwin dun sa kanyang libro na sa yung The Heart of Christ in Heaven for Sinners on Earth ay na sa ating pagkakasala, God is moved more to pity rather than anger. Ito ang dapat nating tingnan, isipin tungkol sa Diyos, hindi na handa siyang palaging magalit lang para sa atin at ganito ang kanyang natural response to us, kundi sa pagtingin ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak, ang mas naramdaman niya ay awa at hindi poot. Pagkakasabi nga ni Mark Jones na yung ang pagtakwil sa mga Kristiyano, mauuna pang itakwil ng Diyos si Kristo. Kailangan muna niyang itanggi, kailangan muna niyang hindi tanggapin si Kristo dahil si Kristo ay namamagitan. Dahil nga si Kristo ay tumatayo at namamagitan sa pagitan ng Ama at ng mga mananampalataya, kung maniniwala tayong pwede niyang itakwil ang mga believers, ang mga niligtas ni Kristo, ay ang kailangan nating i-assume na unang itatakwil ng Diyos si Kristo. Kasi nga si Kristo ang humaharap sa Ama para sa atin. At ito rin ay muli karagdagang assurance sa atin ng pag-ibig ng Diyos sa ang pamamagitan ni Kristo ay nag-i-ensure para sa atin na tayo patuloy na iniibig. Makasigurado tayo sa pag-ibig ng Diyos maging sa ating mga pagkakahulog sa kasalanan. At kung ganun nga na meron tayong matibay na katiyakan ng kaligtasan, ito sana ay mag-udyok sa atin na magkaroon ng tapang na aminin ang ating mga kasalanan. Si Walter Marshall, isang Puritan din, nagsulat ng libro, Gospel Mystery of Sanctification, ay mayroong isang kagulat-gulat na punto na sinasabi niya, ang assurance of salvation ay nakakatulong para mas mainam mong gawin ang self-examination. So, minsan kasi iniisip kapag ikaw ay assured of your salvation, ay magiging wala ka ng pakialam. Dahil yung mga kasalanan ko naman, bayad na, hindi ko na masyadong papansinin dahil nga sigurado na ako sa aking kaligtasan. So, ganito usually ang pag-iisip na ang kalalabasan ng pagiging assured of salvation ay
magiging tamad sa paggawa at wala ng pakialam sa kasalanan, minamaliit ang epekto. Pero ito nga ang kaibahan ng Ebanghelyo sa ating mga nakakilala na ganito ang pag-ibig ng Diyos sa atin at ganito ang tingin ng Diyos, ang mga makasalanan ay kanyang kinaawaan, gusto niyang pagalingin, gusto niyang iahon mula sa kanilang pagkakalugmok sa kasalanan, mas lalo tayong nagkakaroon ng tapang na ungkatin lahat ng kasalanan sa ating puso. Dahil nga sigurado tayo naman na itong kahit ano pang napakadaming kasalanan, ang mahukay natin doon ay handa ang Diyos na tayo ay patawarin, siya ay may kapangyarihan, kabanalan na tayo ay linisin. Meron nga isang awit noong panahon na ang worship na ginagawa ko ay may banda, isang awit ni Chris Tomlin, isang sikat na nagpapa-concert, worship concert. Pero may mga maganda siyang awit at may isa siyang line dun sa kantang Indescribable na you see the depths of my heart but you love me the same. Ganito ang pag-ibig ng Diyos. Mas madami sa atin ay minsan natatakot sa humarap sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Niisip natin na mas lalo tayong hindi katanggap-tanggap sa Kanya dahil nga nagpahayag na tayo ng pananampalataya, nakaranas na tayo ng Kanyang pag-ibig, pero parang paulit-ulit pa rin tayo sa pagsuway sa Kanya. Pero hindi nga natin alam na mas madami pang kasalanan ang nakikita ng Diyos kaysa sa ating nakikita. Mas alam ng Diyos kung gaano tayo karumi. Pero bago pa man na tayo kumilala sa Kanya, ay pinadala niya na si Kristo para mamatay. At hanggang ngayon nga ay mas madami pa rin siyang nakikitang kasalanan sa atin kaysa sa ating mga sarili. Pero si Kristo ay patuloy na nananalangin para sa atin. So ganito ang lalim ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. At mas lalo nga tayong magkaroon ng tapang na aminin sa Kanya ang ating mga kasalanan. At tulad ng sinasabi ni Juan sa 1 John chapter 2, kapag tayo umaamin ng ating kasalanan, makakatagpo tayo sa Kanya na siya'y namamagitan para sa atin at hindi na parang susuwayin lang tayo at pagagalitan or tayo itatakwil. Sino ngang lumapit sa Kanya ay pangako ni Kristo, He will never cast out. At kung ganun na tayo din ay nagkakaroon ng tapang na humarap sa Diyos kahit na meron tayong madaming bahid ng kasalanan, dahil nga sigurado tayo sa pag-ibig ng Diyos, magkakaroon tayo ng tapang na gumawa nga ng madami pang good works. Dito din nagmumula ang sigasig sa pagkilos na maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Kung tayo ay nangangamba na ang ating paglingkod ay magkakaroon ng bahid ng ating mga kasalanan, ng ating kahinaan, yung ating pangangaral mahahaluan ng kayabangan, ng kamalian, yung ating pagbibigay ay merong makasariling mga motibo. Sinisipin natin, wag na lang kaya ako kumilos kasi wala naman akong magagawang pure at baka itong mga kasalanan ko ay makadagdag lang sa gusto ko mang gumawa ng mabuti, parang dinadagdagan ko lang ang aking kasalanan. Pero dahil nga meron tayong ganitong katiyakan ng pag-ibig ng Diyos, magkaroon tayo ng assurance na sa ating paggawa, may bahid man ito ng mga kasalanan, hindi man ito mawawala kailanman. Ito'y ipinapanalangin ng Diyos at pinapanalangin ni Kristo at nabibigyang bisa dahil ito'y tinatanggap sa pamamagitan ni Kristo. Ito'y pinapahayag ng ating Confession of Faith sa chapter 16 on good works. Sa Baptist Confession of Faith, chapter 16 on good works, ang babasahin ko na lang ay Westminster Confession dahil doon ako napunta. Ayun. Yung sa
chapter 16 of Good Works, paragraph 6, the persons of believers being accepted through Christ, their good works are also accepted in Him, not as though they were in this life wholly unblameable and unreprovable in God's sight, but that He, looking upon them in His Son, is pleased to accept and reward that which is sincere, although accompanied with many weaknesses and imperfections. So ito'y pagpapahayag ng ating pananampalataya among the Reformed na yung ating ngang mga gawa ay tinatanggap din sa pamamagitan ni Kristo at ito ay maaaring magbigay sa atin ng kalakasan na kumilos, maglingkod sa Diyos at maglingkod sa ating kapwa. Ganito nga ang dakilang pagpapala, ang dakilang biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At nawa nga ay mapalalim nito ang ating kaligayahan, pasasalamat at pagsamba. Nais kong magtapos na basahin sa inyo ang isa sa aking palagay ay isa sa mga pinakamagandang statements in the Reformed Confessions sa Article 26 ng Belgic Confession. Ang title ay The Intercession of Christ. Article 26, The Intercession of Christ, sinasabi, this mediator, whom the Father has appointed between Himself and us, ought not terrify us by His greatness, so that we have to look for another one according to our fancy. For neither in heaven nor among the creatures on earth is there anyone who loves us more than Jesus Christ does. At ito'y isang pagpapahayag nga na at pagkilala na siguro hindi natin madalas maisip, hindi natin to napagtatanto sa ating sarili na tunay nga neither in heaven nor among the creatures on earth is there anyone who loves us more than Jesus Christ does. At itong pagkilalang ito na ganito ang lalim ng pag-ibig ni Kristo ay nawa magpalalim ng ating pasasalamat at magpataas palalo ng ating pagsamba. At kung meron man kaming kasama na mga hindi mananampalataya, nais naming ibahagi nga din sa inyo ang kaligayahang ito na maaari nyo ding matanggap at kung inyo lang sasampalatayanan ng pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, ay mapapasa inyo din ang pag-ibig na ito. Makikibahagi kayo sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at matatanggap nyo din ang bisa ng kanyang dugo bilang bayad ng inyong kasalanan at maranasan nyo din ang kapangyarihan ng kanyang patuloy na pananalangin para sa atin na magdadala sa inyo ng kaligtasan hanggang sa kasagaran. Nawa nga ay tayong lahat ay makita na wala tayong ibang makikitang mas dakilang pag-ibig pa kundi sa pag-ibig ni Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong salita na naghahayag sa amin ng inyong dakilang pag-ibig. Sa kalikasan, sa mga bituin ay nakikilala namin ang inyong kapangyarihan. Magkakaroon kami ng pag-unawa ng inyong kabanalan, ng inyong kadakilaan. Ngunit sa aming mga kasalanan, ang inyong kabanalan at ang inyong kapangyarihan ay katakot-takot sa amin at nagdidiin sa amin sa aming kalugmukan. Ngunit sa iyong salita nga ay pinapahayag mo na ikaw ay Diyos na may pag-ibig sa amin, Diyos na may awa sa mga makasalanan, at sa pamamagitan ni Kristo ay may kaligtasan kung kami lamang ay sasampalataya sa iyong pangako. Salamat nga Panginoon sa iyong pagpapahayag na ito at nawa nga ang katotohanan ito ay lalo pang lumiwanag sa amin nang sa gayon ay lumalim nga ang aming pasasalamat, pagkahanga sa iyo at lalo pa kaming magpuri sa iyo, maglingkod sa iyo at umibig sa aming kapwa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.